Mga kwento ng lagim. Nakatalikod si Maris at pagharap niya ay napasigaw na lang siya nang bumalandra sa harapan niya ang wala ng buhay na katawan ng kanyang tauhan. Mabilis siyang nagtatatakbo palayo sa buhay na bangkay. Nakipagpatintero siya rito sa gitna ng ilang mesa at mga upuan sa kainan. Hindi na niya inalintana ang mga perang nangahulog at kumalat na sa sahig nang magkaroon ng pagkakataon na makalapit sa hagdan patungo sa bubungan ng kainan ay nagmamadali siyang kumilos at umakyat doon. Dahil tahimik na ang paligid, nagpasya si Wilson na pansamantalang iwanan ang ina. Nagpaalam siya ng maayos dito at nangakong babalik agad. Bago umalis ay sinugurado niyang nakasarang mabuti ang mga bintana at pinto nang sa gayon ay hindi mapasok ng mga buhay na bangkay ang kanyang ina. Dala ang itak at punuman ng kaba ay maingat niyang tinunton ang daan patungo sa kainan ni Maris. May mangilan-ngilan siyang nakasalubong na buhay na bangkay. Mabuti na lang ay nauunahan niya ang mga ito gamit ang kanyang itak. Ilang saglit pa ay natanaw na niya mula sa malayo si Maris na nasa bubungan ng kainan. Marahang napatayo mula sa pagkakaupo ang dalaga nang matanaw din ang binata. Nagkaroon siya ng pag-asa. Nang makalapit si Wilson, ay papasok sana ito sa loob ng kainan, subalit may buhay na bangkay sa loob na abalang ngingangasab ang walang buhay na katawan ng lalaking tauhan ni Maris, kaya't hindi siya makapasok. Sinisenyasan niya ang dalaga na tumalon mula sa bubungan at sasaluhin niya ito. Ngunit natatakot si Maris dahil may kataasan din ang bubong. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Nang matanaw ang paparating pang pulutong ng mga bangkay, patungo ang mga ito sa direksyon nila. Nalingunan din iyon ni Wilson, kaya't minadali niya ang dalaga sa pagdidesisyon nito. Siya raw ang bahala, basta tumalon lang ito mula sa bubungan. Urong sulong ang mga paa ni Maris. Naghahalo ang luha at pawis sa sobrang nerbiyos. Ang buhay na bangkay na abala sa paglantak sa biktima nito ay naramdaman ang presensya ng binata sa labas ng kainan. Kaya naman, unti-unti itong napatayo. Ang mga buhay na bangkay na papasugod sa kanila ay nag-uunahan ang mga paa sa pagtakbo. Kaya naman, si Wilson ay pilit na ang nobya na tumalon. Nataranta na si Maris. Bigla na lang siyang tumalon. Nasalo naman siya ng binata. Ngunit pareho silang bumagsak sa lupa, sabay na bitawan ni Wilson ang hawak na itak. Ang buhay na bangkay mula sa loob ng kainan ay aatake sana sa likuran ni Maris. Naging maagap si Wilson. Inikot niya ang nobya at dinaganan kaya't
siya ang nakagat nito sa likod. Nang hilakbot ang dalaga, nagawa niyang damputin ang itak ni Wilson at buong lakas na tinagpas ang ulo ng buhay na bangkay na kumagat sa nobyo. Matapos iyon, ay nagmamadali na silang tumayo at tumakbo palayo sa pulutong pa ng mga buhay na bangkay na malapit na rin ang distansya sa kanila. Nagpatuloy sila sa pagtakbo hanggang sa makarating sila sa sementeryo. Wala na silang mapagpipilian kundi pumasok sa loob dahil saan mang panig sila tumingin ay nagkalat na ang mga buhay na bangkay. Sa likod ng isang malaking puntod ay pansamantala silang namahinga sa pagtakbo. Pareho nilang hindi alam kung paano nagsimula ang lahat ng iyon. Kaya hindi nila masagot ang tanong ng isa't isa. Labis din ang pangamba ni Maris sa natamong kagat ni Wilson. Lalo pat sinabi ni Wilson sa nobya ang nakita niyang nangyari sa kapitbahay nilang biktima ng buhay na bangkay. Naging tulad din daw ito ng mga yun at malamang ay ganun din ang mangyari sa kanya. Naiyak na lang si Maris. Yumakap siya sa nobyo at sinabi rito na pinagsisisihan niya ang mga oras na sinayang niya. Masyado siyang naging abala sa kanyang negosyo at hindi niya naibigay kay Wilson ang mga panahon na dapat ay inalaan niya rito. Mahal niya ito ng totoo. Subalit, mas pinili niya na maglaan ng mas maraming oras sa pagpapalago ng kanyang kabuhayan. Paano na raw kung maging tulad ito ng mga buhay na bangkay? Paano na niya maipapadama rito ang pagmamahal niya? Sinisi ni Maris ang sarili dahil sa kanya kaya't napahamak ang nobyo. Hinawakan ni Wilson ang kamay ng dalaga at sinabi, "Wala itong dapat pagsisihan dahil ang pag-ibig na ibinigay nito sa kanya mula nang tinanggap siya nito bilang nobyo ay sapat na para sa kanya. Sapat nang malaman niya na siya ang lalaking napili nitong ibigin. Kaya't kung dumating na ang wakas ng buhay niya, ay babaunin niya sa kabilang buhay ang pag-ibig nito. Tulad ng laging sinasabi ng kanyang nanay Wilma, sinabi rin sa dalaga na mag-ingat ito at maging masaya. Isinandal ni Maris ang ulo niya sa balikat ni Wilson. Habang nakasalampak sila ng upo sa malupang lapag ng sementeryo, ay nakasandal sa nitso. Hinawakan naman ni Wilson ng mahigpit ang kamay ng nobya. Dinala niya iyon sa kanyang mga labi at masuyong hinagkan. Ang plano nila ay kuhanin ang ina ni Wilson sa bahay. Tapos ay tutunguhin nila ang bangka ng binata. Ang bangka ang magdadala sa nanay niya at nobya patungo sa ligtas na lugar. Urong sulong man ay narating pa rin ng dalawa ang harap ng bahay nila Wilson. Ngunit ganun na lang ang paglulumo nila nang makitang papasok na ng mga buhay na bangkay ang loob ng bahay. Napaluhod ang binata at napaiyak. Dadamayan sana siya ni Maris, ngunit nakita ng dalaga na ang buhay na bangkay na nakapalibot sa bahay ay naramdaman
na ang kanilang presensya. Mabilis na nagsikilos ang mga ito patakbo sa direksyon nila. Kaya naman, dali-dali niyang pinatayo si Wilson. At saka sila tumakbo ng magkahawak kamay palayo roon. Nang medyo makalayo na sila ay napahinto sa pagtakbo si Wilson dahil naramdaman niya ang pagkirot ng sugat niya sa likod na dulot ng kagat sa kanya. Napangiwi siya sa sakit at napatango. Labis na nag-aalala si Maris at sinabihan ng nobyo na paglabanan iyon. Pilit namang inaayos ni Wilson ang sarili. Tumayo siya ng tuwid, huminga ng malalim, at saka muling hinawakan ang kamay ng dalaga para ipagpatuloy nila ang pagtakbo. Ilang saglit pa ay narating nila ang tabing dagat kung saan naroroon ang bangka ni Wilson. Mabilis ang kilos na inihanda niya ang bangka. Tapos ay binili na ni Maris na gawin ang makakaya upang makarating sa ligtas na lugar. Pinaalala niya rito ang laging bilin ng kanyang ina na mag-ingat at maging masaya. Isipin na lang daw ng dalaga na ang kanilang pagkakalayo ay pansamantala lang. Hindi magtatagal at muli silang magkikita at magkakasama sa isang paraiso. Wala naman masabi si Maris. Hindi mabigkas ng kanyang labi ang bigat ng damdaming bumabalot sa kanya sa mga sandaling iyon. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.